Ayaw mong gumawa ng hakbang. Bakit? Kasi baka pumalpak eh. Kasi pagka ginawa ko yun, baka saka na lang siguro. Ano po yung nangyayari? Instead na ikaw ay makagawa ng hakbang, ano nangyayari? Tumatagal. Nagkakaroon na tawag na procrastination, na di-delay. Okay? Na dapat sana, may blessing ka na ngayon. Dapat sana may nangyari sa buhay mo ngayon. Pero dahil meron kang takot sa kabiguan, takot kang mabigo. Okay? Kaya ano nangyari ngayon sa'yo? Ayaw mo nang magdesisyon. Sunumamadi. Okay na siguro ito. Okay? Pansamantala, pero saka na lang pagka magkaroon ulit ako ng pressure, dun ko na lang gagawin. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, ito ay bunga ng pagkatakot mo sa kabiguan. Fear of failure. But listen, normal lamang po ang ikaw ay magkaroon ng takot. Kaya hindi mo dapat ito bigyan ng malaking masyadong puwang sa iyong buhay. Do not allow this feeling to control you or to command your life. Okay? Kaya makikita po natin mga kapatid ko, okay, na please, okay, the fear of failure is universal. Amen? Amen? Okay, kaya hindi tayo na gano'n. Sabi nga po nung nabasa ko, lahat tayo dadaan sa trouble. Magkakaroon ka ng problema sa buhay mong ito. Okay? At kapag nagkaroon ka ng problema, okay, at hindi mo nagawa ng paraan yung problema na yan, makakaranas ka ngayon ng failure sa buhay mong ito. At ito ay, siyempre, ang tendency ay mag-open ka. Meron kasing mga tao, pagka merong naranasan na kahit kanino na lang sinasabi niya yung kanyang failure. Okay? Maging maingat ka. Sabi nga dun sa nabasa ko, do not tell others about your troubles because half of them are not interested. And the other half will say that you deserve it. Okay? Hindi na nakuha. Okay? Huwag yung kani-kanino pagsasabi. Kasi pagka yung may problema ka at sabihin nila sa'yo, ganun ba? Pero hindi sila talaga interesado sa'yo, sa problema mo. Yung iba naman, yung kalahati naman, na sinasabihan mo, sasabihin lang nila sa'yo sa pagtalikod mo, buti nga sa'yo. You deserve it. Okay? Ganito ka kasi, kaya yan, nangyari sa'yo. Yan. So mag-ingat ka. Ang sasabihan mo lang yung mga taong alam mong people that will be concerned. Talagang alam mo na nasusuportahan ka. Okay, tutulungan ka. Dahil tandaan po ninyo mga kapatid, may mga troubles at may mga failures. Hindi sa lahat ng failures sasabihin mo, I fail. Hindi sa lahat ng mga tao. Okay? Maging matalino tayo. Amen? Okay, so una, I want you to know that the fear of failure is universal. Second, gusto ko maunawaan po natin that failure is just part of life. Tanggapin mo na ang failure is not just a part of life, but it's a spice of life. Kinakailangan makaranas tayo ng kabiguan din sa buhay na ito. Kinakailangan maranasan mo rin sa buhay na ito na ikaw ay nasasaktan, nabibigo. Sabi ko nga, we can somehow minimize our mistakes, our failure, pero hindi mo pwedeng iwasan ang failure because it's a part of life. That's part of your life. Walang tao dito ang hindi nakaranas ng kabiguan. Alam po ninyo, sabi ni Henry Ford, marami po akong quotation na nilagay ngayon dito kasi alam po ninyo, ito yung mga tao na nakaranas ng sangkatutak na mga failure sa buhay but later became successful people. Sabi po ni Henry Ford ito, failure is only the opportunity to begin again more intelligently. Amen. Wow. Totoo po yan, sapagkat yan po yung sinabi ni Henry Ford according to his experience. Kilala niyo po si Henry Ford, siya po ang may-ari ng Ford Corporation. Siya po ang nag-perfect ng isang magandang sasakyan. Okay? He's a very intelligent person. Pero bago niya nabuo ang isang kotse, mga kapatid ko, sangkatutak na failure ang inabot ni Henry Ford.
Pero alam po ninyo kung bakit niya nasabi to? Sapagkat hindi po siya na discourage. Bagamat may mga pagkakataon na kamontik na yung kanyang ginawang sasakyan, kunin ang kanyang buhay dahil bumangga. Pero hindi po yon ang naging, hindi siya nanatili doon na, I failed, I'm a failure, I failed. Hindi po ganon. So, nung siya po ay nagsalita, at sinabi po niya, nabuo po niya yung company ng Ford, ito po ang kanyang sinabi. Sabi po niya, failure is only the opportunity to begin again, more intelligently. Tama! Huwag kang matakot o huwag kang ma-down kung ikaw ay dumadaan ngayon sa kabiguan. Marami sa atin were so affected by failure. When we fail, nagmungoy-ngoy ka. Ayaw mong marap sa tao, nagkukulong ka sa loob ng iyong kwarto. Parang iniisip mo, baka kung ano na sinasabi nila sa akin, baka kung anong mga negatibong bagay na ang ginagawa nila o maaaring kumakalat sa paligid dahil ako ay nabigo sa area na yon. Subalit gusto ko maunawaan po ninyo, anumang kabiguan ang dinaranas mo ngayon, anumang bagay yan, anumang area ng buhay mo yan, okay? Gamitin mo ang kabiguan na yan para ikaw ay mas tumalino sa susunod. Tama ang sabi ng salita ng Diyos, for all things will work together for good for those who love God. Kung pangit man na nangyayari sa iyo ngayon, sabi ng Panginoon, gagamitin ko yan para sa ikabubuti mo. Gagamitin ko yan sapagkat sa susunod, mas matalino ka na. Ang problema, mga kapatid ko, we somehow take into mistake yung tinatawag na failure. Ang akala natin is failure is a final defeat. Pagka nag-fail ka, parang final defeat. Hindi po. Ang failure po, mga kapatid, kinikwento ko nga sa misis ko kahapon bago ako umalis, sabi ko ganun, alam mo ang failure, it intends to change you. Failure intends to change you. It will change your attitude, your character, and it will change your plan in this life. Babaguhin ka nito kasi akala mo gusto kunyari yung anak mo gusto mong mabago. Okay, gumawa ka ng paraan para siya lumaki no? Pero hindi nangyari yung plano mo na yon. You fail. Pero hiningi mo sa Panginoon. Ano mangyayari ngayon sa'yo kapag hiningi mo sa Panginoon? Sabihin sa'yo ng Panginoon, accept na dapat mong tanggapin na mali yung naging formula mo. Now you have to change your formula. And then accept na hindi maaaring sa iyong ugali, hindi pwede yun. But then you need to change your character to adapt on that situation. You know, failure aims to change you, to change your plan, and to change your character. Maganda po, kadalasan, ang resulta ng failure kapag ikaw ay talagang magbabasa ng Biblia at titingnan mo kung paano i-apply ito sa iyong buhay. Amen. Alam po ninyo, sa buhay ko, hindi po ako yung tao na masyado po akong kung ano yun na panindigan kong prinsipyo, matigas po ako doon.